Higit 10 oras ang kailangang lakbayin para marating ang bayan ng Kawayan sa probinsya ng Isabela. Subalit, ang layo ay hindi hadlang para sa MCGI at UNTV Medical Team na ang hangad ay makapaglingkod sa mga nangangailangan. Isang medical, optical, and dental mission ang isinagawa ng grupo sa Barangay Minate Dos sa bayan ng Kawayan bilang tugon sa kahilingan ng mga namumuno sa AFP at PNP Housing Kawayan Heights Homeowners Association. Kabilang sa mga naging benepisyaryo ng libreng serbisyong medikal ay mga retiradong pulis at sundalo at ang iba pang mga residente ng Barangay Minate Dos. Ayon sa presidente ng Homeowners Association, napapanood niya ang mga libreng serbisyong handog ng MCGI at UNTV, kaya siya sumulat at humiling na makapagsagawa rin ang grupo ng medical mission sa kanilang lugar. Actually, follower ako ni Brother Eli Soriano sa YouTube, lalo sa YouTube. Nakikita ko siya lagi. Talagang nakikinig ako sa mga about sa Bible. Talagang based on the Bible siya pag nagsalita. Marami akong napag-aralan. Tapos nakikita ko kasi yung activities niyo, mga community service niyo. Kaya we try to request kung pwedeng maghanda kayo dito ng ganitong service na medical or dental mission dito sa amin. So yun nga, na-approve naman. Last year pa namin na kaya maraming salamat sa pag-approve ni Brother Rason dito sa aming request. Sa buong maghapon, mahigit sa 300 ang napaglingkuran sa isinagawang medical mission. Bukod sa libreng konsultasyon sa mga doktor, may libreng gamot din na naiuwi ang ating mga kababayan. Naroroon din sa lugar ang UNTV Mobile Dental and Optical Clinic upang magkaloob ng libreng dental and optical services. Talagang masaya sila at nagpapasalamat kasi yun nga, at least lumapit dito, hindi pa tayo pupunta doon sa mga ospital na minsan may bayad. Siyempre ito libre. Kaya masaya talaga sila dito sa programang ito. Maraming salamat po, lalo na po sa kay Brother Daniel Rason sa pag-approve ninyo po sa aming request at pinagbigyan nyo po yung APPNP Housing na magbigay kayo ng serbisyo lalo na sa medical, optical, dental, at saka may libre pang gamot. So maraming salamat po. Sana pagpatuloy niyo po at nagabayan po lagi kayo ng Diyos at sana huwag po kayong magsawa na tumulong po sa mga tao. Bukod sa Kawayan, Isabela, ay nauna nang nakapagsagawa ng medical, optical and dental mission ang MCGI at UNTV sa San Miguel, Bulacan noong nakaraang linggo. Ito ay bilang tugon naman sa kahilingan ng isang samahan ng mga may kapansanan. Mahigit sa 300 din ang nakapag-avail ng libreng medical, dental and optical services. Yung pong programa na ginawa ng MCGI and UNTV Today, Free Medicines, napakalaking tulong po nun. Ilang tao po yung nagtsatsaga na wala po silang maayos na salamin. Natitiis na sira yung ngipin nila kasi wala silang pambayad ng dentista. There's still a lot of things here in these services. So yeah, really grateful po talaga. Sa awa at tulong ng Diyos ay patuloy na magiging maliit na kasangkapan ng MCGI at UNTV para maabot ang ating mga kapwa-tao na nangangailangan. Ito ay dahil kinikilala namin na isang obligasyon ang paggawa ng mabuti sa kapwa kung nasa ating kapangyarihan na ito ay magawa. Gaya ng nasusulat, huwag mong ikait ang mabuti sa kinauukulan pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin. Sa Diyos ang lahat ng karangalan magpakailanman. Marami ang nawala ng tirahan, ari-arian at kabuhayan dahil sa wildfires na nanalasa sa Southern California. Upang kahit sa maliit na paraan ay makatulong sa kanila, ating binuksan ang MCGI Free Store para sa mga biktima ng wildfires. Tunghayan natin ang kwentong ito. Nagpapasalamat kami sa lahat gaya ninyo na nagbibigay ng bagay na aming kailangan. Salamat. Kami nangangailangan at ang inyong mabiyayang tulong na nakukuha namin ay napakahalaga.
isang biyaya. Ito mula sa itaas, mula sa Diyos. Kahanghang bagay na tayo ay magkakaisa. Napakaganda. Ito ang gusto niya. Nangyari ito dahil nagsimula ito sa Diyos, sa Panginoon. Dahil inilagay niya sa puso ng mga tao. Tinatanggap lang namin ang mga donasyon na binibigay nila dahil nawalan ng trabaho ang aking partner sa Palisades dito sa Pasadena. Masarap sa pakiramdam. Nagpapasalamat ako dahil doon kung saan kami nakatira, nagbibigay sila ng mga bagay-bagay pero binibigay nila ito sa'yo na parang hindi mo makukuha ang kailangan mo. Hindi gaya dito. At dito, mas maraming damit at sapatos. Nagpapasalamat ako sa lahat ng nandito, sa buong organisasyon na namimigay ng pagkain. Dahil may mga taong kagaya namin na wala kahit ano sa kanilang tahanan. At wala kaming paraan na mabayaran kayo, pero ang Diyos ang gaganti. Tumira kami sa aming tahanan ng 13 taon at parehong bahay namin ay nasunog. Kaya ang aming buong pamilya ngayon ay walang tirahan. Maraming mga tao ang pwedeng manirahan sa kanilang mga magulang, kanilang mga kapatid. Pero lahat sa aming pamilya ay nawala ng lahat. Kaya nagpapasalamat kami na lahat kami ay buhay at naging nakakatakot na paglikas yun. Hindi kami nagkaroon ng chance ang makapaglikas ng maraming bagay, pero at least nakuha namin ang lahat ng mga tao at alagang hayop namin. Nagpapasalamat kami sa lahat gaya ninyo na nagbibigay ng bagay na aming kailangan. Salamat. Kami nangangailangan. At ang inyong mabiyayang tulong na nakuha namin ay napakahalaga. Alam nyo, ako ay isang doktor ng emergency medicine at ginugol ko ang buhay ko na nasa kabilang panig nito. Pag-volunteer, pagsali sa mga misyon sa iba't ibang mga bansa, ay ang naging buong layunin ng aking buhay. At ngayon, akong nasa kabilang panig nito, nagpapasalamat ako sa mga tao na tumutulong sa amin ngayon. Salamat. Sa palagay ko ay ang maliliit na bagay sa buhay at maliliit na hakbang ay malaki ang nagagawa sa tao. Kung ito man ay alam nila o hindi, kung ito man ay pag-usapan ng mga tao, aminin man nila, alaman nila o hindi. Sa tingin ko ay ang mga munting hakbang at munting mga donasyon ay malaki ang nagiging epekto sa mga tao. Kaya't salamat. Pakiramdam ko ako'y totoong pinagpala at salamat sa Diyos dahil sa inyo. Salamat sa Diyos sa pag-abot ninyo sa amin sa panahon ng kahirapan. Lahat ay tumatan sa kahirapang pinansyal, mga biktima ng sunog, pero hindi lang sila. Mayroong gaya ko, ako ay bahagi ng Social Security, kaya ako ay totoong pinagpala at nagpapasalamat sa Diyos sa pagtulong niyo sa akin ngayon. Diyan sa mga araw na masasama, titingkad ang kabutihan ng isang marunong lumakad. Napakagandang timing na dun sa mga araw na masasama, makitang lumalakad tayong may karunungan. Paano tayong makikitang lumalakad na may karunungan? Doon sa gitna ng mga araw na masasama, makita na tayo'y gumagawa ng kabutihan. Bago tayo magtapos, iiwan namin sa inyo ang isang katwiran mula sa banal na kasulatan. Isa sa mga aral ng Biblia ay yung hindi pagkakait ng mabuti na maaari nating magawa sa kapwa. Pero bukod sa natutulungan ng isang taong nangangailangan, ano pa ba ang kabutihang nagagawa ng pagsunod sa utos na ito? Pakinggan natin ang kasagutan ayon sa Biblia. Unang
Juan 3:17-18. Datapwat ang sinumang mayroong mga pag-aari sa sanglibutang ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at dooy ipagkait ang kanyang awa, paanong mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Mumuntikong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita ni ng dilaman, kundi ng gawa at katotohanan. Ayon. Bayon palang pagkakait ng awa na pwede mo namang gawin, ibig sabihin nun, hindi nananahan ang pag-ibig ng Diyos sa'yo. Ano, kahulugan? Pagka may nakita kang kapatid na may kaya, natutong dumamay doon sa walang kaya, sa mahirap, natutong dumamay doon sa nangangailangan. Yung act na yon, na yung gawain na yon, na yung merong kaya ay dumamay sa walang kaya, sa gipit, nakakita ka ng Diyos doon. Sabi mo yung 19:17 ng Kawikaan. Ang naaawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon at ang kanyang mabuting gawa ay babayaran sa kanya uli. Yan. Parang manifestation ng Diyos yan eh. Yung magkaroon ka ng awa sa dukha. Manifest, may Diyos ka sa buhay. Yung naaawa sa dukha. Kaya lahat ng act of love, lahat ng act of cooperation, lahat ng gawa ng pagtulong, pagdamay, pagmamahal, mga pagkakataon niya na pagka may gumagawa niyan, sa kanya mismo nakikita mo ang Diyos. Kasi ang Diyos ay compassionate, ang Diyos ay mahabagin. Pag nakakita ka ng isang gawa ng pagkahabag, ng isang halimbawa may pag-aari sa sanlibutan, hindi niya ipinagkait ang kanyang awa sa kapatid na nangangailangan, nakakita ka ng Diyos doon sa pagkakataon na yun. Kung nais ninyong mapanood ang iba pang mga video kaugnay sa mga pagtalakay sa iba't ibang issue ng buhay at pananampalataya, bisitahin lamang po ninyo ang MCGI channel sa YouTube para tayo ay matuto ng mga katwiran mula sa banal na kasulatan na magsisilbing gabay sa ating mga pamumuhay. Pansamantala, dito po muna nagtatapos ang ating programa. Kung loloobin ng Diyos, muli tayong makikita-kita sa susunod na linggo para sa iba pang mga kwento ng pag-asa, pananampalataya at pag-ibig. Sa awa at tulong ng Diyos ay magpapatuloy ang pag-abot ng MCGI sa mga nangangailangan dahil MCGI cares, the legacy continues. Works of faith, hope, and love for the glory of God. Salamat po sa Diyos.